Magandang hapon mga kajak. So meron tayong i-rebuild na Honda CR-V. So ito yung ating Gentry, no? So ito yung kanyang laman loob na, pero hindi pa natin tapos kasi binabaklas natin. Yan. So nakalas na natin yung iba. Upon checking, yung iba dito talagang yun ang problema sa kita nyo yung kanyang filter sira na. Okay. So, babaklasin natin to para ma-check natin yung mga clutch plate tsaka yung kanyang mga o-ring, molded piston. Check natin lahat. So ito yung ating ginagawa ngayon, no? So ngayon ang problema nila, no, ang filter nasa loob. So, kailangan mo ibaba ang transmission na to. Pero syempre re-rebuild na rin natin to. So, check natin maigi. So yun, baklasin natin mga yan. So ito na mga kajak, binabaklas natin lahat. Ayun, pati itong valve body pala mga kajak na babaklasin natin para sa ganun ay malinis po natin lahat. Ito yung mga parts ng ating ng component ng tinatawag na transmission. So yan, papalitan lahat natin yung mga rebuilding kit para sa ganun ay 100% ang trabaho natin. So ito ganito pagtanggal ng valve body. So iayos lang natin yung mga lalagyan. So ito, inaangat na natin yung ating valve body. Yung dahan-dahan lang sa pag-angat. Siyempre baka may mga tumalsik na mga bulitas o ano ang bagay. Kung mag-iingat ka tayo mga kajak. O eto na. Ayan, bubuksan nyo, check nyo maigi ba may mga magtalsikan. Ayun, ito yung kanyang plate. Ayun. So itabi natin maigi kung saan nakapwesto. Ayan. O, ito yung kanyang plate. Yan na mga nililinisan natin mga kajak. Tapos siyempre ilagay nyo sa maayos na lalagyan para hindi po magkalat-kalat. So lilinisan natin lahat-lahat yan mga kajak. So bukod lang natin na maayos dito, ayan, pagsamasamahin natin sila. So yun lamang mga kajak. Tapos hugasan natin yan, lilinisin natin maigi. Kita nyo yung mga putik-putik na yan, no? So ito yung mga pinaka case niya naman sa ilalim. May 3 tornilyo malalaki yan bago nyo maiangat. So mag-ingat lang sa pangangat kasi baka maligaw kayo kung saan nakapwesto. So isama nyo yung plate pagka iaangat nyo para sa ganun ay hindi walang tatalsik na mga bulitas, para sa ganun makita nyo kung saan pa rin sila nakalagay na maayos. So ito pag-angat nyo mga kajak, ayun. So may mga sprocket dyan. So ingatan nyo lang. So ayan, pagka hugasan natin to lahat mga kajak. Para sa ganun yan. Pagka may mga nakita kayo, ingatan nyo kung saan ang mga tamang pwesto niya. Para sa ganun alam nyo ibalik kung saan mga kajak, ha. Okay. So, ito, nabaklas na natin yung kanyang mga piston. Ayan. So, ayan, chinecheck natin kung may damage o wala naman at okay pa. Ayan. Dito naman, ang kanyang mga o-ring, pantay na. So, dapat yan mga kajak, hindi yan parang ganito. Pahawak. Yan. Kita niyo yan? Pagka naikot na yan, naikot na. Kita yung mga kajak. Wala na yan. So, wala na. Ganito yan. 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 Kanya mga o-ring. Yun, pantay na. Halos hindi na nagsisil. So, papalit tayo ng mga o-ring. Yun, na rin. So, ito yung kanya mga
piston, molded piston niya. No? So, tatlo yan. Isa. Ito naman. Yan. Ayan, kita nyo? Yan. Pagka ganyan, dapat hindi basta-basta maaalog yan, no? Kaya napakadali ng pihitin. So, ang luwag. Yan. Ayun. Hindi ba basta-basta makukuha kahit itaktak mo, no? Kita nyo. Halos pumantay na siya. So, yan ang mga papalitan natin. So, check natin lahat. Yan, meron din tayo diyang orin sa loob. Dito sa kabila. Hindi. So, magre-rebuild tayo nito mga kanak, oh. Pagka sinalpak mo yung ganyan. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Dapat hindi mo mapipihit yan, pero ayan, napipihit na. So, ang bilis na makalas. Ito rin. So, ito yan. Ayun, kita niyo mga kajak, oh. Wala na. Dapat yan, di basta-basta maiikot. Wala ano. Anyway, ano natin mga gagawin? Tsaka ito, nakuha na natin. Ito yung kanya mga clutch. So far, so good. Kadalasan lang talaga ng mga problema ng mga Honda FD, CRV, no? Ay IDSI, ano pa? Karamihan. Yan, sa kanya mga molded piston, sa mga o-ring. Yan, ang kapal pa. Hindi pa naman sunog. Okay. Maayos pa lahat.